Kumusta po kayong lahat dyan sa inyong mga tahanan, mga kaibigan? Welcome pong muli sa Reconnect, an Evangelical Mission on INC TV. Salamat po sa inyong laging pagsubaybay at salamat din po sa mga kaibigan po namin na nagpapaunlak sa imbitasyon po ng aming mga kapatid sa loob ng Iglesia ni Cristo na manood po ng programang ito. Binabati po namin ang mga kapatid sa distrito po ng Quezon City at sa distrito po ng Northwest California. Gayon din po ang mga kapatid sa lokal po ng Forest Hills, New York. Maligayang panonood po sa inyo. Mga kaibigan, napakasarap po sa pakiramdam na mayroon pong nagmamahal po sa atin. Mayroong nag-aaruga sa atin, mayroong pumoprotekta sa atin, at mayroong matatakbuhan sa panahon po ng pangangailangan. Alam po namin na ang sumasagi sa isip ninyo, marahil ay inyong mga mahal sa buhay, ang inyo pong malalapit na kaibigan. Pero hindi po ba mas masarap sa pakiramdam, mga kaibigan, kung ang Diyos po ang nagmamahal, nag-aaruga at poprotekta po sa bawat isa sa atin? Pero gagawin po ba yon ng Panginoong Diyos sa kahit sino na lamang na naghahangad o humihiling ng kanya pong pagmamahal? Patutunayan po sa atin ngayon ng banal na kasulatan na ang dakilang pribilehiyong ito, mga kaibigan, ay para lamang po sa mga kinikilala niya na kanyang tunay na mga anak. Napakahalaga po na ating talakayin ngayon, mga giliw po naming taga-subaybay. Dahil sa panahon po natin ngayon, naniniwala po ang marami na ang lahat daw po ng tao ay itinuturing ng Diyos na kanyang mga anak. Yayamang ang Diyos daw po ang lumalang sa lahat ng tao. Subalit mga kaibigan, sino po ba talaga ang makapagsasabi po sa atin kung sino po ang kinikilala ng Diyos na kanyang tunay na mga anak? Pakinggan po ninyo ang nakasulat dito po sa Isaiah 45:11 sa saling Douay Rhymes sa pagkakaliwat po sa ating wika. Ganito ang pahayag. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, ang banal ng Israel, ang lumikha sa Kanya, tanungin mo ako tungkol sa mga bagay na darating, tungkol sa aking mga anak, at tungkol sa gawa ng aking mga kamay, magbigay ka sa akin ng utos. Mga kaibigan, ang Diyos po ang autoridad at siyang tunay na makapagsasabi po sa atin kung sino po ba talaga ang tunay niyang mga anak. Kaya ang Diyos po mismo, mga kaibigan, ang ating dapat tanungin tungkol po dito. Baka iniisip po ninyo, paano natin tatanungin ng Diyos? Nasa langit siya. Narito po ang kasagutan, mga kaibigan. Nakasulat po sa Isaiah 34:16 sa Saling Amplified Bible sa pagkakaliwat na po sa ating wika. Hanapin ninyo ang aklat ng Panginoon at basahin. Wala isa man sa mga detalyeng ito ng hula ang mabibigo. Wala isa man ang mangangailangan at magkukulang sa kanyang katambal, sa katuparan. Sapagkat ipinag-utos ng bibig ng Panginoon at tinipon ng kanyang espiritu ang mga ito. Mga giliw naming taga-subaybay, sa pamamagitan po ng aklat ng Panginoon o ng banal na kasulatan kung saan nakasulat po ang mga salita ng Diyos, malalaman po natin kung ano po ang itinuturo ng Diyos ukol sa tunay niyang mga anak. Ngayon, bakit po ba mahalaga na mapabilang ang tao sa kinikilala po ng Panginoong Diyos na tunay niyang mga anak? Ano po ba ang kapalaran kapag tayo po ay napabilang sa mga tunay na anak ng Panginoong Diyos? Pakinggan po ninyo ang nakasulat sa Biblia dito po sa Roma 8:17 sa Saling Last Days Bible sa pagkakaliwat na po sa ating wika. At kung tayo ay mga anak ng Diyos, tayo rin ay kanyang mga tagapagmana. Isipin ninyo ito, mga tagapagmana ng Diyos at kapwa tagapagmana ni Kristo. Gayunman, kung tayo ay luluwalhating kasama ni Kristo, dapat ay nakahanda rin tayong magtiis na kasama niya. Mga kaibigan, ano po ang kapalaran ng mga tunay na anak ng ating Panginoong Diyos? Ayon po sa Biblia, sila ay mga tagapagmana ng Diyos at kapwa tagapagmana ni Kristo. Kaya isa pong napakalaking pribilehiyo, isang napakalaking kapalaran, mga kaibigan, kung tayo po'y mapabilang sa mga tunay na anak ng Diyos. Kaya mahalaga pong tanungin natin ang ating sarili.
Nakasisiguro po ba tayo na tayo po ay itinuturing ng Diyos na kanyang tunay na mga anak? E paano po natin malalaman yon, mga kaibigan? Alamin po natin ang sagot ng Biblia. Saan po ba natin matatagpuan ang mga tagapagmana? Dahil nga sila po ang kinikilala ng Diyos na tunay niyang mga anak. Pakinggan po ninyo ang sagot ng banal na kasulatan dito po sa Efeso 3:6 mula rin po sa saling Last Days Bible sa pagkakaliwat po sa ating wika. Ang katotohanan na ngayon ay nahayag ay ang mga hintil ay maaaring maging kapwa mga tagapagmana ng Diyos na kasama ng Israel. Sila ay karapat-dapat na magkasama-sama sa iisang katawan, ang Iglesia ni Kristo. Silang lahat ay makatatanggap na ngayon ng mga pagpapalang ipinangangako ng Diyos sa dakilang balita tungkol kay Kristo. Mga giliw naming taga-subaybay, saan po naroroon ang mga tagapagmana o ang mga tunay na anak ng Panginoong Diyos? Napakaliwanag po ng binasa nating talata, mga kaibigan. Sila po ang mga nagkasama-sama sa iisang katawan, ang Iglesia ni Kristo. Kaya ang kinikilala pong mga anak ng Diyos ay hindi po nakakalat sa iba't ibang relihiyon, mga kaibigan. Sama-sama po sila sa iisang katawan ng Panginoong Hesukristo, ang Iglesia ni Kristo. Ito pong dahilan, mga kaibigan. Kaya ang bawat isang kaanib sa Iglesia ni Kristo, sa pangunguna po ng aming tagapamahalang pangkalahatan, kapatid na Eduardo V. Manalo, kung napapansin po ninyo'y walang tigil sa pag-aanyaya po sa inyo na makinig sa mga aral ng Panginoong Diyos na itinataguyod po sa loob ng Iglesia ni Kristo. Dahil ang gusto po namin, makasama namin kayo sa pagmamana ng mga pangako ng Panginoong Diyos. Ngayon, ano pa po ang isa sa mga pangako ng Panginoong Diyos na mamanahin po ng mga tunay na anak niya, ang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo? Basahin po natin ang nakasulat po sa Biblia sa Roma 5:8 hanggang 9 mula po sa saling Amplified Bible sa pagkakaliwat na po sa ating wika. Subalit ipinakikita ng Diyos at maliwanag na pinatutunayan ang kanyang sariling pag-ibig sa atin sa pamamagitan ng katotohanan na samantalang tayo ay mga makasalanan pa, si Kristo, ang Mesyas, siyang pinahiran, ay namatay para sa atin. Kaya nga, yayamang tayo ngayon ay inaring dapat, pinawalang sala, ginawang matuwid, at dinala sa tunay na kaugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Gaano pa kaya katiyak na ililigtas niya tayo mula sa labis na pagkagalit at pagkapuot ng Diyos? Mga giliw po naming taga-subaybay, ang mga tunay na anak ng ating Panginoong Diyos, ang tiyak na maliligtas sa araw po ng paghukom. Dahil po sa pagtubos na ginawa po ng ating Panginoong Hesukristo. Upang lalong maging maliwanag po ang ating talakayan, mga kaibigan, alamin po natin mula sa Biblia, alin po kaya ang tinubos ng dugo ng Panginoong Hesukristo na tiyak na magmamana ng kaligtasan? Dinggin po ninyo ang Gawa 20:28 mula po sa salin ni Ginoong Lamsa sa pagkakaliwat na po sa ating wika. Pakinggan po ninyo. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Mga kaibigan, alin po ang tinubos ng dugo ng Panginoong Hesukristo ayon po sa Biblia? Tama po kayo, ang Iglesia ni Kristo, wala nang iba. Kaya ang mga tunay na anak ng Diyos, ang mga tagapagmana, ang mga tiyak na maliligtas, mga kaibigan, ay ang mga kaanib po sa Iglesia ni Kristo. Yan po ang itinuturo ng Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng banal na kasulatan. Kaya inaanyayahan po namin kayo na patuloy po kayong magsuri. Makinig po kayo sa mga aral na amin pong sinasampalatayanan sa loob po ng Iglesia ni Kristo. Ngayon, baka naman po ikatwiran ng iba. Saka na yan, marami na akong problema sa buhay, lalo na ngayon, mayroong pandemic na nangyayari. Baka po sinasabi ng iba, hindi na nila alam kung saan nila kukunin yung ipapakain sa pamilya nila. Mga kaibigan, ano po ba ang ipinapaalaala sa atin ng Panginoong Hesukristo tungkol po sa ating mga pangangailangan? Ito,
Pakinggan po ninyo ang kanyang pahayag dito po sa Juan 6:27 at 39 mula po sa saling The Living Bible sa pagkakaliwat na po sa ating wika. Pakinggan po ninyo. Subalit hindi kayo dapat labis na nababalisa tungkol sa mga bagay na nasisira tulad ng pagkain. Hindi. Sa halip gugulin ninyo ang inyong lakas sa paghanap sa buhay na walang hanggan, na ako, ang Mesyas, ang makapagbibigay sa inyo, sapagkat ang Diyos na Ama ang nagsugo sa akin para sa mismong layuning ito. At ito ang kalooban ng Diyos na hindi ko dapat iwala kahit isa sa lahat ng ibinigay niya sa akin, kundi dapat ko silang ibangon para sa buhay na walang hanggan sa huling araw. Mga giliw naming taga-subaybay, ipinapaalaala po sa atin ng Panginoong Hesukristo na huwag tayong mabalisa sa mga bagay po na nasisira katulad po ng pagkain o sa mga material na bagay sa buhay na ito. Kundi ang dapat po na maging prioridad natin, ang dapat po na paggugulan ng lakas natin ay ang paghanap po sa buhay na walang hanggan at sa kaligtasan. Ang mga pangakong yan, mga kaibigan, ay dito po natin matatamo sa loob ng Iglesia ni Kristo. Kaya habang may panahon pa, mga giliw na taga-subaybay, gugulin po natin ang ating lakas para makasama po sa mga tunay na anak ng ating Panginoong Diyos. Pumasok tayo sa loob ng Iglesia ni Kristo at nang sa gayon maging tagapagmana tayo ng mga pangako ng Panginoong Diyos. Nawa po ay manatiling ligtas ang bawat isa po sa atin. Bago po tayo matapos, mga kaibigan, samahan po ninyo kami sa isang panalangin. Panginoon na aming Diyos, lubha ka pong banal at makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami ng napakarami sa iyo, Ama. Itinuro mo sa amin sa pagkakataong ito kung sino po ang kinikilala mong tunay mong mga anak. At sila po ang mga taong pumasok at naging kaanib sa loob ng Iglesia ni Kristo. Ito po sana, Ama, ang pakahangarin at pakaasamin ng amin pong mga taga-subaybay. Makasama namin sila sa loob ng Iglesia ni Kristo, mapabilang sa tunay mong mga anak, at kasama naming magmana ng iyo pong mga pangako. Nakikiusap din po kami, ingatan mo kami at ang aming pamilya mula po sa lumalaganap na karamdaman ngayon. At higit sa lahat, basbasan mo po ang aming tagapamahalang pangkalahatan at ang kabuuan ng iyong banal na iglesia. Nang sa gayon, maayos po naming matupad ang aming mga tungkulin na maglingkod sa iyong banal na pangalan. Magalang na po naming hinihiling ang lahat ng ito, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.